Kakabalik lang natin galing Cavite, so andito tayo ulit sa Pampanga. Medyo maliwanag. Kanina nga umalis ako sa Cavite ng 3:30 AM. Diyan ako nag-aabang sa kanto ng Gahak. Tapos may biyaheng Olonga po dyan. All the way na yun diretso papunta dito sa San Fernando, Pampanga. So yung ginagawa ko ngayon pag Sunday, day off ko. Babalik ako dito sa Pampanga. And ngayon medyo maulan, no? Yung weather ngayon medyo hindi maganda para mag-bike. So siguro mamaya mag-i-indoor cycling lang tayo. Medyo na-miss ko itong parang style daily vlog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa vlog na to, kung saan mapupunta itong vlog na to, or kung ano yung papakita ko sa inyo. Pero gusto ko lang mag-share ng araw na to. So tara, ngayon siguro magluto tayo ng lunch. Ayan. So today ang lulutuin natin is ito, ginisang ampalaya tsaka tokwa. Steady mo kami. Buti hindi ako lumabas, sabi ko. Nag-a-attempt akong lumabas kanina. Malakas yung ulan. Mukhang wala ng ulan, eh. Pero malakas na pala. Next week na naman. Indoor muna tayo. Indoor workout na ka-live stream. Hindi-video pa ako niya, no? Ang itin sa live. Shout out! Shout out! Shout out, good morning sa lahat dyan, sa Supreme Bikes, Sega Bike Philippines, Black Mountain and Supreme. Pwede na perfect pa sa mga maulan. Kapag hindi kayo makalabas o kulang yung oras na. Okay, so 18 minutes to go. Matapos na yung training. Stand up daw. Ayoko. Bibilis yung cadence ko. Alright, so I'm done live streaming. Sorry, maingay. Ang lakas ng ulan sa labas. So, maswerte tayo. Meron tayong indoor trainer dito. Nagawa pa natin yung workout. Wala pa rin akong specific na workout na ginagawa or pinaghahandaan. I mean, wala pa rin akong event na pinaghahandaan. But, ito lang yung wake up para ma-maintain lang yung fitness ko. So, yan. Basang-basa yung sahig namin. Walang tulo sa bubong. Wala naman tulo, pero ganyan ako magpawis. So, kailangan ko protectionan yung bike nyo sa pawis. Ito yung aking setup. Incidentally, finished in second place in the general classification that year in 2018, behind Julian. Yeah, it's a... Ayan, so hindi ko alam kung saan papunta tong vlog na to or paano ko tatapusin or ano pang idudugtong ko kasi feeling ko I'm suffering from PTSD from narcissistic abuse. So kung gusto niyo malaman ko ano yung mga narcissistic abuse or narcissist, search nyo lang, Google nyo lang, malalaman nyo yun. So I had a really abusive relationship na hindi ko alam na yun pala yung tawag doon. And ngayon, kaya ako nasabing parang PTSD is because of the symptoms na nagkakaroon ako ng nightmares na binabangungot ako. Although growing up, hindi ako binabangungot or hindi ko
hindi ako natatakot. Like, hindi ako takot sa aswang kahit nung bata ako sa multog nun. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako binabangungot. Parang feeling ko, kayang-kaya ko yung pag nananaginip ako nakakatakot. Pero ngayon, nananaginip ako ng mga bagay na hindi ko gusto. Yung based sa mga previous experiences ko. For example, alam niyo may mga alaga ako na hindi ko nakasama ngayon. Minsan napapanaginipan ko sila. And minsan sobrang masakit sa akin. Yung nagigising talaga ako. And hindi lang yun, marami pang iba. And isa pa, I believe na apektuhan yung pagiging creative ko. Madalas, wala akong gana na maggawa or gumawa ng mga content. I think nag-ano lang ako, na nawawalan ako ng hilig sa mga dating ginagawa ko. Yun, isa pa, iniiwasan ko yung mga bagay na magpapaalala sa akin ng mga nangyari. And hindi biro yung nangyari sa akin kasi I had this relationship for more than 15 years. And akala ko normal lang yung lahat, but hindi pala. So, I was being abused by a narcissist. And ngayon, lumalabas lahat sa akin yon. There was a time na hindi ako lumalakas kahit anong ensayo ko and nagkakasakit ako. Minsan nagtataka ako bakit ang hirap-hirap lumakas. Hindi katulad dati kahit ensayo ko na ensayo. I have all the time, nagtatry ako mag-ensayo pero hindi ako lumalakas. Minsan pala kapag kasama mo yung isang narcissist, kahit na kaya ng isip mo na tiisin ko ng mga nangyayari sa inyo, pero kapag yung katawan mo na yung may ayaw, lalabas at lalabas yun. Sa akin na naging epekto nun, laging sumasakit yung lalamunan ko, nagkaka-sore throat ako, tapos magkakatrangkaso ako. So paulit-ulit na lang yun na yung nangyayari sa akin. Buti na lang din, nakawala na ako sa sitwasyon na yun. And feeling ko naman, I'm on track sa recovery ko and like, mas nagiging okay na sitwasyon ko ngayon. Napakabait ng partner ko ngayon, si Carla. So, napakalaking pasalamat ko sa kanya kasi unang namin ginawa nung nakalipat ako dito is nagpa-check up ako. So, pina-check namin yung lalamunan ko kung may problema ba. Nagpa-check kami sa doktor and then na-realize namin na wala namang problema and nagiging dry lang siya. Sobrang dry lang siya na nagiging mahirap lumunok para sa akin and doon ako nagkakaroon ng bacteria and nagkakaroon ng sakit sa lalamunan. But ngayon, sobrang thankful ako dahil ang laki na rin nagbago. Although yung mga nightmares hindi pa rin nawawala. Minsan may mga araw na naiisip ko yung mga nangyari sa akin. Pero yun pala yun. So kung ngayon nyo lang narinig yung salitang yun, yung narcissist or narcissistic abuse, Google nyo, baka nagsisuffer din kayo sa ganun dahil ako matiyagain ako. And buti na lang dahil din mindful ako, nakaalis ako, nakawala ako sa sitwasyon na yon. And ngayon natututunan ko lahat ng nangyari sa akin. And salamat pala kay siyempre sa partner ko si Carla dahil silang dalawa ni Adi yung parang nagiging masaya na ulit yung buhay ko, mas nagiging meaningful na ulit kung bakit ko ginagawa itong mga bagay na to. And of course, itong pagbablog natin, hopefully unti-unti ko maibalik. Yun. So, pampuno lang to sa video na to. Kung umabot kayo sa part na to, maraming salamat. And kung pinanonood nito, salamat sa suporta niyo sa akin. Kung gusto niyo pang pag-usapan natin itong mga ganitong klaseng content or itong nangyari sa akin, willing naman akong i-share sa inyo para makatulong sa mga iba pang tao. As always guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan.